Naka ano yan, set for bait casting. So ito yung kung gamit nyo ay ganitong ori ng rod. So pang spinning, pang bait caster yan. So ito kasi hawakan yan. So ito naman yung reel natin na bait caster. Parang ating ka no? Parang may laban-laban Ay. Wala, iwan. Ang 20. Oo. Nasaan yung kanila? Baka may mas malaki pa doon. Sinong nanalo? Ali. Parang lapu-lapo yan Kasi siring ko na rin. GT. Alaban, yan, dito Giant na yan. Talaga. Naka-6 na akong ayos. No. Yan, huli nila. Huli nila. See you Orchin mga idol. Dito tayo maghagis. Ang ganda ng tunog ng bait caster. Paano nga ba gamitin itong Valiant Eagle or yung casting natin ginagamit or bait caster? So ito yung parts nya mga idol. So ito mga pala yung setup na gamit natin ngayong araw. Una, yung rod natin Kapong 662, nakaset siya na bait casting na setup. Ang pagkakaiba ng bait casting sa spinning reel, yung bait casting meron siyang hawakan dito. Dito mo lalagay kasi yung daliri mo. Ayan. Ayan. Parang may trigger. So yun ang pagkakaiba niya. So kung yung ang gamit nyo ngayong reel, rod, kung ang gamit yung rod ngayon ay may parang trigger for bait casting, yon yung gamit nyo ngayon. So dapat ganito yung reel na ginagamit nyo. Yung reel na gamit ko ngayon, casting Valiant Eagle. So tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin. So ito yung parts nya. Ito yung handle. Ito yung drag. Dito yung kung ganong drag ang gusto mo. Ito yung control na itong spool, kung gaano siya ka-loose. Then ito yung brake. Kung ang brake naman, pag cast mo, kung gusto mo titigil siya or gusto mo loose, para yung spool niya pag malambot to, dire-diretso yun. So ang ginagawa naman ng brake, so slow yun. So ito naman yung pagbaba ng tali. Okay? Ito yung looseness. So pag binaba mo yan, yung lure sa bababa. So pag hinigpitan mo to, ayan, loose yata yun eh. So pag hinigpitan mo to, babagal yung baba ng lure. Ayan. Pag inopen mo ng konti, dire-diretso yan, hulog yung bilis ng labas nya ng tali. Ayan mga idol, ayan. Pag hinigpitan mo, babagal yung bagsak nya. Okay? Ayan. Yung looseness ang tawag. Ayan. Medyo mabagal na siya pag hinigpitan. Ayan, higpit na yan. Ayan, halos ayaw na niyang bumaba. Okay, kasi nakahigpit na to yung lure. So ito naman brake, yung pag-cast mo, yung tigil ng spool. Okay? So yun yung parts ng casting ng ating braid, ng ating bait caster. So ganun yan. Ito naman thumb control. So ito yung kumbaga sa spinning reel, ito yung bail. So pag binaba mo yan sa spinning reel, open. So pag binaba mo to, open yon. So ganun lang siya kasimple. Ang problema lang dito sa bait caster, madali siyang magbuhol. Ayan, so nagugulo to. Ang tawag nila doon, basta parang bird's nest. So pag hindi ka timplado yung setup mo, madali ka magbulo dito. So naayos naman yon. Mas maganda nga braid line ang gamit kaysa mono. Mahirap ganun ayusin ang mono. So magkakas tayo ngayon. Press mo to, thumb control, then hold mo yung line. Pagkahagis mo, open mo siya ng ganyan. So diretso na yon. Pag naman mag-retrieve ka na, automatic inikot mo to, mag-up na yung thumb control and makakapag
retrieve ka na. So ito yung setup natin. So cast tayo. Ito naman yung daanan ng line dyan sa loob. So ganyan yan setup. Ganyan ang pag-cast. Hold mo yung, baba mo yung thumb control, hold mo yung spool, then cast ka lang. Ayan. Para pag hindi ka, kung gusto mo namang hindi ka masyadong maguluhan ng lines, hold mo dito yung line. Habang nagka-cast ka, ganito. So habang nagka-cast ka, ilalagay mo dito yung line. Habang lumalabas yung line, ayan, ilalagay mo yung daliri mo dito para yung mga lines hindi umapaw. Kasi pag nagbe-bird's nest ay lumalabas yung mga line, umiikot ng kanya. So para hindi ka maguluhan, ilalagay mo yung daliri mo. Ayan, pagcast. Then retrieve na yan, automatic. Ayan. So gamit natin ngayon na laman nitong ating line ay 8 pounds na casking pa to eh. Yung leader line nya 20 pounds. Hindi ko alam lang ang tawag doon, daiwa yata yun, 20 pounds. Ayan. Madali lang tong gamitin. So ultralight pa rin yung setup, pero mas malaki yung line ko ngayon, pero ganun pa din, mas magaan. Yung lure ko mas maganda dito, gusto mabigat yung lure. Hindi ako gumagamit ng 5 grams, almost 7 grams yung gamit ko ngayon na lure. Ito, pakita ko sa inyo mga idol. Yan. Yan. So gamit ko ng 7 grams or 8 grams something. So green na may gold. Cast lang tayo ng cast. Ganun lang mga idol, ulitin natin. Ganun lang gamitin ang bait caster. Ayan. Hold mo yung line, hold mo yung thumb control, baba mo, then hagis, then saka mo alpasan, pero hold mo pa rin siya. Napabalik na yung mga kasama ko. Dito lang tayo sa gilid naman. Kaya mga huli ng mga yan. Nasaan na si Trevor, si Lutang, doon na, kasama na sila doon. Yan, nagaganon yan. Minsan maayos pa rin, minsan hindi, depende sa pagkakagawa ng bird's nest nila. Ayun, umiikot siya, bumabalik. So yun lang ang ano dito. Madali siyang gamitin pero mahirap pag nagulo ang line. Ayusin lang natin. Yan ginagawa ko, pinapalapit ko yung lure ko, then saka ko nilulus yung line hanggang makapunta ako dun sa sabit. Yan, pwede mo siyang hilahin pa atras, ulus muna siya. Yan, ganyan gagawin natin. Yan gagawin nyo, ilus mo muna siya, hilahin mo pa atras yung main line. Yan, ikusa naman siyang nag-aayos eh. Pero pag sobrang ano na, pwede mo siyang tanggalin yung spool. Yan. Yung ibang brand, I don't know kung may ano sila, pero dito sa Casking may lock tong spool protector nya. Ayan, ganyan yan, kahirap pag nagulo. Pero pag nasanayan mo na, easy na to. Yun lang, mabalam. Pero dapat ginagawa ko, safe yung lure ko dyan sa baba, then saka ko siya nilulusin. Pag hindi mo naman kayang matanggal, pwede mo namang kalasin. Pero depende sa reel, sa bait caster nyo. Ito kasi may lock ang spool, nandito yung spool nya. Yan, open mo lang siya, then kukunin mo. Pag hindi mo maayos, dito mo siya ayusin, then balik mo na lang, ganyan. Yung iba hindi naka-connected to, ito connected. So ganyan, balik mo lang, then lock. Hindi siya mahulog. Yung iba kasi direct siya, walang lock. May pumasok na gulo.
magulo. Yan, ginugulo niya. Nangyari. Ayan o. Ayan na. Pumasok. Mahirap dito eh. Bird's nest. Pero pag sanay ka nito, maayos na to. Ayan na sila, bumalik na oh. Ayan, sisid na oh. Gamit natin ngayon ay yung kakaibang Bangalore na binigay sa atin ng asawa ko. Ayan oh. Ganda yan mga idol. Nabili niya to sa Japan. So meron tayong tatlo niyan. I don't know kung ilang grams to. Siguro mga 10 to 15 grams. Gamit natin bait caster, short casting. Fish on baraka. Liit. Yun lang. Walang malang injury niya. Uy, wala na. Fish on honeycomb grouper. Pala ko, maliit. Oo. Pero rin pala sigaras ko. Laki ng ano no, lapu-lapu no. Peacock grouper. Sa'yo sir? Yan o, balik eh. Yung luta rin sa'yo? Oo, ayun o. Giant na rin. Giant lapo. Kahit patabi-tabi lang. Oo, ayun may yung lapo din o. Ay, kanoping pala naman. Ito maganda, madilim. May kanoping o. Honeycomb Parang ating ka no? Ah, parang may laban-laban ah. Ay, Wala, iwan. ang 20. Ay po. Oo. Nasaan yung kanila? Baka may mas malaki pa doon. Sinong nanalo? Ah, pauwi na po kami. Yes, Sir Luther oh. Yes. Ate ganun. Ayun, ganun. Bawi-bawian naman kami sa masunod. Kaming huli ngayon, mataas ang tubig. Dahil alamang walang isda. Pakita ang mga huli natin mga idol. Oo. Yes, huli nila. Oh. Ah, master. Pass out. Ang sisiling ko sana eh. Wow. Marvis. Panlaban yan oh. Ano yung mga 20 nyo? Okay tayo dyan. Naningil na agad oh. Iba yan. Kaya tayo, sa mga 20 nyo, tayo ang champion.